Kaya yung dating matitinong pamilya, nag-aaway-away, dating bababait anak, nagiging suwail, kasi nagkakaroon ng mga pera, nagkakaroon ng mga kaibigang mapera. Yung pera, mahalaga lang pagkawala at pagkonti. Pero pag marami na, hindi na kasing halaga nung tulad nung kung konti. Halimbawa, nagkaroon ka ng 1,000, wala ka, di ba? Ang halaga nun, buhay mo talagang naiba. Pero pagka kumikita ka na ng 100,000, nadagdagan ka ng 1,000, will it really make a difference? And then you come to a point when you have 10 million, mahalaga pa rin yung additional 1 million. But when you have already 50 million, nadagdagan ka ng 500,000, bali wala lang sa yan. These are just numbers added to your bank account o nadagdag doon sa salansan mo, pero hindi proportionate yung happiness mo sa pagkakaroon nun. Because may saturation point ang material things. Yung una lang na konti ang maximum ang effect sa'yo. Pero pag dumadami na sobra yan, halos wala ng effect. Pero may negative effect, dumadami ang yung worry. Dumadami ang iiwasan mo. Dumadami ang compromises mo. Dumadami ang yung bayarin. I always love recalling this story, and let me recall it again. I was away in this country for some time, and then after I came back, a friend of mine who's a very close friend from way back, nag-dinner kami. Sabi niya sa akin, ang net worth ko nadagdagan ng so many millions. Wow, be good. Sabi ko, ikinuwento niya sa akin lahat ng mga nadagdag na kayamanan niya. Kaya lang hinahabol siya ng mga tao. Dami. Lahat ng uri ng tao hinahabol yung pera niya. Tapos mga empleyado niya nag-aaklas, nag-welga. Mayroon pa silang mga threat sa buhay nila, may gusto pang kumidnap sa kanila. Yung ganun na nangyari. Sabi ko, teka, yung kama mo, nabigay sa'yo ng mama mo na malaki, dinagdagan mo ba? Sabi, hindi, yung lapad na nga nun eh. Yung kotse mong 3, ginawa mo na bang marami? Sabi, 3 na nga, hindi ko magamit lahat, di 3 pa rin. Gano'ng karaming steak na kinakain mo ngayon sa isang linggo? Kasi dati, once a week, may steak siya eh. Sabi mo, once a month na lang, kasi alam mo naman, may edad na tayo. Yan naman pala, hindi mo dinagdagan yung kama mo, hindi din mo yung steak, hindi mo dinagdagan kotse. Para ano yung nadagdag mong pera? Walang idinagdag na ligaya sa'yo. Ang dinala sa'yo, kutakot-takot na problema. So, importante na when we have what we need, we shall be content with that. Because by having more, sometimes you pay more. But you don't enjoy more. Kaya huwag padaya. Ngayon, kung mahalaga sa inyo, i-grow yung business nyo, i-grow yung mga numbers nyo, do it. But not at the expense of your personal joy, your happiness, and your peace. Because you have only one life to live in this world. And you must maximize the joy, the happiness, the pleasure. And sometimes, the search for material things, thinking that it would help you buy happiness, actually it buys you problems. It's not always true because meron namang kayang-kaya nilang dalhin ang kayamanan nila, masaya pa rin sila, tahimik pa rin sila, pero konti ang nakakagawa nun kasi maraming tao, lalo hindi lumaki sa yaman, hindi sanay, hindi marunong, napupundi sila, kumbaga sa bombilya, sa laki ng wattage sa dumadaan. Kaya yung dating matitinong pamilya, nag-aaway-away, dating bababait anak, nagiging suwail, kasi nagkakaroon ng mga pera, nagkakaroon ng mga kaibigang mapera, at minsan nasisira pa yung pamilya. What we believe is what is important that we keep. Peace, love, goodness, kindness, rest, relaxation, enjoyment, health, wellness, that's important. More pursuit of money, many times, not all the time, could lead to less of this. Meron pa nga, Pastor, mula po nung yumaman kami, hindi na nga kami nakakapagbakasyon together eh. Bakit? Hindi kami pwede lumipad sa isang eroplano ng asawa ko kasi pag pareho po kami natigbak, sino mag-aayos sa mga naiwan? You mean nagpayaman kayo para ngayon di na kayo pwedeng sabay magbakasyon? Mabuti pa nung araw, nagbabakasyon lang kayo dyan sa kuli-kuli. Pero magkasama kayo, holding hands pa. So hindi nakabuti sa inyo yung pera na yan. Psalm 39:6, we rush through life collecting things, but we don't know who will get them after we die. Meron pa, Pastor, problema ko po yung anak ko. Bakit? Yung girlfriend po mukhang sweetie. Bakit? Di po ba, pag pinamanahan ko yung anak ko, di kasama na yung girlfriend niya. Pag naging asawa niya, 50% agad yun.
Eh kung namatay po yung anak ko, di kanya na lahat? Something na hindi no problema ng mga walang-wala. Hindi mo marinig yan sa mga walang-wala. Pastor, may problema po kami. Paano kami magbabayad ng 5,000 peso catering sa aming munting kasalo? Madali yung problema mo. Pero yung pinoproblema mo na yung mapapangasawa ng anak mo, yung ayaw mo, tas ang dami-dami niyang mamanahin, ayaw mo puta sa kanya yung mana mo. Yan ang problema ni Solomon. So, ang hirap naman ng buhay na ito. Nagpayaman ako nagpayaman para pumunta sa mga tao hindi ko kaano-ano. And it can be very true. Because what you own, owns you. Think of that. Mayroong isang pamilya. Simpleng-simple lang ang bahay nila nung araw. Pag lumabas sila, sama-sama, magmamall sila. Nung nagkaroon ng magandang bahay, hindi na sila makaalas sabay-sabay. Isa dapat security guard maiiwan lagi. Alam nyo, hindi masama magkaroon ng mga bagay eh. Pero sabi mo, teka, lalabas tayo lahat. Eh kung nanakaw, eh di sorry na lang. Pero lalabas tayo lahat. Kesa sa hindi na tayo magkasama-sama, kababantay nito. Merong isang magkapatid, meron silang kantin. Sabi nung kapatid, Juan, halika, pumunta tayo doon sa alam kong restaurant. Doon tayo kumain. Sawan-sawa na tayo sa food na restaurant natin. Sabi niya, pag nawala tayo ng 1 hour, makukupitan tayo ng ganitong halaga. Kasi hindi pa uso na yung mga computerized control eh. So makukupitan ka ng 1,000, eh di bayad na lang natin sa kaligayahan natin. Nakupitan tayong 1,000, sumaya naman tayo. Pero yung 1,000 na itago natin, sasaya ba tayo? Dapat marunong ka rin magbayad ng kaligayahan mo kasi may bayad dyan. Hindi pwedeng napakasakit mo, lahat gusto mo makuha. Hindi ka na tuloy nag-e-enjoy sa buhay.